Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Sa sama ng ugali ko, hindi ko napansing may nadihado na pala akong tao. Naging mapagmataas ako noon na naging dahilan para muntik ko na ring kunin ang sarili kong buhay. Ako si Ann at ito ang aking kwento. Lumaki ako sa hirap dahil puro mga walang kwenta ang mama at papa ko. Si mama, maraming luho. Kung makagastos, parang wala siyang mga anak na binubuhay. At kapag hindi siya nabigyan ng pera ni papa, nag-aaway sila palagi at sinisisi si papa kung bakit hindi umuunlad ang buhay namin. Hanggang sa dumating nga ang araw na iniwan kami ni mama at naghanap na ibang lalaki dahil hindi na raw niya kayang manatili pa sa buhay na ganito. Bata pa lang ako noon at nasaksihan ko yun lahat. Nasaksihan ko kung paano nagmakaawa si papa na huwag niya kaming iwan, pero hindi pa rin nakinig si mama. Nasaksihan ko kung paano napariwara ang papa ko at hindi na rin kami inalagaan pagkatapos umalis ni mama. Napunta lang ang lahat ng kinikita niya bilang construction worker sa kanyang bisyo. Naging lasinggero si papa at kami ang palagi ng pinagbubuntunan ng galit dahil kami raw ang rason ng kapatid ko kaya kami iniwan ni mama. Lumaki akong daladala ang mga masasakit na salitang yun mula sa pamilya ko. Subalit, humigit doon ang puot na itinanim ko sa puso ko. Hindi ko sila mapapatawad sa kapabayaang ginawa nila sa amin ng kapatid ko. At ipinangako ko ring hindi akong magiging kagaya nila, lalong-lalo na ni mama. Nagsumikap akong makapagtapos noon kahit na kailangan ko pang mangutang at magtrabaho sa kung saan-saan para lang makapag-aral. At ito na ako ngayon. Isang bank teller na nagtatrabaho sa isang kumpanyang hindi ko na babanggitin pa ang pangalan. Dahil sa trabaho kong ito, napagpaaral ko ng walang kaproble-problema ang kapatid ko at nabibili ko na ang lahat ng gusto ko. Mga branded na damit, makeup at mga alahas na pinapangarap ko lang dati ay kayang-kaya ko nang bilhin ngayon nang hindi nagdadalawang isip. Sa tuwing papasok ako sa trabaho, pabago-bago ang bag na dala ko. Ang mga kasuotan ko ay puro mamahalin. Mula sa aking lipstick hanggang sa isinusuot kong mga heels. Gustong-gusto kong makita ako ng mga tao bilang isang babaeng hindi basta-basta lang at kayang sustentuhan ang sariling mga luho. Iba kasi ang pakiramdam ko kapag nakikita kong nakalalamang ako sa lahat. Yung tipong isa na ako sa mga taong karespe-respeto at hindi madaling tapakan. Yun nga lang, mukhang napasobra yata ako dahil hindi na ako pinapansin ng ibang mga katrabaho ko. Ang mga mata nila ay puno ng panghuhusga sa tuwing dumadaan ako. At kapag kinakausap ko naman sila ay pinuputol nila kaagad ang usapan namin. Hindi naman yun problema sa akin at ayoko ring ipilit ang sarili sa mga taong hindi ko naman ka-level. Kahit ganoon, mayroon pa rin namang mga taong nanatili sa tabi ko. Yun ay si Andrew at Josh. Si Andrew ay kababata ko at habang si Josh naman ay nakilala ko lang sa trabaho. Papasok na ako sa office nang daanan ako ni Andrew para ibigay ang hinihingi kong record sa kanya kahapon. Oh, ito na pala yung hinahanap mo, Ann. Oo nga pala, saan tayo magla-lunch mamaya? Sa restaurant na pinuntahan natin nung nakaraan pa rin ba? Tumango naman ako bilang pagsang-ayon dahil gusto ko ring kumain doon ulit. Restaurant sa isang 5-star hotel ang tinutukoy noon ni Andrew. Grabe ang mga pagkain doon. Sobrang high class. Pakiramdam ko noon, bagay na bagay ako sa lugar na yon. Ayoko rin naman kumain sa mga putso-putso lang. Buti na lang itong si Andrew at Josh ay nakakasabay sa mga gusto ko. Sige, sabihan ko si Josh. Balik na ako sa pwesto ko. Pero nga pala, sabi ni Josh baka raw may dumating yung pinsan niya nag-a-apply ng loan. Sabihan daw natin siya para siya na mag-assist. Tinanguan ko lang si Andrew. Tapos nagsimula na rin ako sa pagtatrabaho. Ang akala ko isang tipikal na araw lang ulit yun. Ngunit
naudlot ang normal na takbo ng umaga ko nang may isang kliyenteng sumilip sa bintana. Pawis na pawis ang kanyang mukha, tila galing siya sa initan ng araw at ang mga mata niya ay nangingitim sa paligid. Parang ilang araw na siyang hindi natutulog. Hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang hitsura. Ang malalalim na guhit sa noo, ang panginginig ng kanyang mga kamay at tila ba hindi niya malaman kung saan ilalagay ang kanyang tingin. Nang iabot niya ang mga dokumento niya para sa loan application niya, halos matumba ako nang makita ko ang halagang hinihingi niya. 200,000. Mabilis kong binuksan ang kanyang account upang tingnan kung eligible ba siya para sa ganitong klaseng loan. Hindi na ako nagulat nang makita ang malaking balanse niyang hindi pa niya tapos bayaran. Bagamat kaunti na lang naman ang kanyang natitirang balance, napangiwi ako at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Ni hindi ko itinago noon ang pangiinsulto sa mukha ko. Sinabi ko sa kanya na hindi ko pwedeng i-approve ang loan niya dahil may balanse pa siyang natitira sa unang loan niya. Kako ay bayaran niya muna yun bago siya bumalik sa akin. Ngunit sa halip na tanggapin yun, nanatili siya sa bintana. Napansin kong ang kanyang mga kamay na kanina'y nanginginig ay mahigpit na ngayong nakakapit sa gilid ng counter. Ang kanyang mukha na kanina'y puno ng kaba ay halo-halo na ngayon ng emosyon. Galit, takot at desperasyon. Tila ba wala siyang ibang choice kundi ang magmakaawa ng mga sandaling yun. Sinabi niya rin sa akin na ayon daw sa pinsan niya pwede naman siyang mag-loan at yung natitira niyang balanse ay doon na lang sa bagong loan niya ibabawas. Napakunot ang noo ko noon at tinaasan ko siya ng kilay. Iginit ko na hindi po pwede yung gusto niya, kahit na ang totoo ay pwede ko naman talagang gawan ng paraan yon. Dahil nakita ko sa record niya na good payer naman siya. Pero sino ba naman kasi siya para tulungan ko? Di ko naman siya kilala. Hindi ko maiwasang hindi mapansin ang kanyang itsura. Mamahalin ang kwintas sa kanyang lieg, pati na ang mga hikaw na kumikislap sa tenga niya. Naisip ko kung totoong desperado siya, bakit hindi niya isangla ang mga alahas niyang yun? Para bang hindi tumutugma ang sinasabi niya sa sinasabi ng kanyang kilos? Habang iniisip ko yun, ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng luha. Ramdam ko ang pagyanig ng kanyang balikat habang pilit niyang itinatago ang pag-iyak. Nakatitig lamang ako sa kanya habang ipinaliliwanag niyang kailangan niya lang daw kasi talaga ang pera ngayon dahil baka raw ikapahamak niya ang sitwasyong kinasasadlakan niya ngayon. Tulungan ko raw siya dahil ako na lang ang pag-asa niya. Pero hindi ako nakaramdam ng awa. Sa totoo lang, lalo akong naiinis sa kanya dahil nakikita ko sa kanya ang imahe ng nanay ko. Ang mga luho, ang mga walang patid na paghingi at pangungutang niya noon, ang kawalan ng disiplina. Sa isip ko, si Sam at si Mama ay iisa. Pareho lang kako sila, kaya mariin pa rin akong tumanggi at sinabing hindi ko pwedeng aprubahan ang kanyang loan. Tinitigan niya ako ng matagal. Sa kabila ng panginginig ng kanyang labi at patak ng luha sa kanyang pisngi, tumalikod siya at marahang lumayo mula sa counter. Ngunit bago siya tuluyang makaalis, huminto siya at lumingon muli. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng pagmamakaawa ngayon ay tila naglalaman na ng galit at hinanakit. Lumapit pa siya sa akin noon at hinawakan ang kamay ko. Ang sabi niya kapag daw hindi ko sa pinagbigyan, sisiguraduhin niyang hindi rin ako matatahimik. Oras na mamatay daw siya. Parang siyang baliw. Binawi ko sa kanya yung kamay ko tapos tumawag ako ng guard para palabasin siya. Hindi ko na rin itinago noon ang pandidiri ko sa kanya, tagad akong naglagay ng alkohol sa kamay kong hinawakan niya. Pinagtinginan siya noon ng mga tao sa bangko. Napahiya siya ng gusto. Lumabas siyang bagsak ang balikat. Parang wala nga siya sa sarili noon eh. Sa kabila ng lahat, nanatili ako sa pwesto ko. Pilit na kinukumbinsi ang sarili ko na hindi ko naman kasalanan kung hindi siya eligible. Inalis ko na lang siya sa isip ko ng mga sandaling yun at nagpatuloy na sa pagtrabaho ko. Hanggang sa mag-lunch break na kami. Excited akong lumabas habang dala-dala ang bag kong kabibili ko lang last week.
Tumutunog ang kumikinang na heels ko sa semento habang patakbo akong lumapit kay Andrew at Josh na naghihintay na sa akin sa labas. Nang makarating kami sa restaurant at makapag-order, kaagad kong nilantakan ang beefsteak ko. Tahimik lang kaming kumakain noon nang buksan ni Andrew ang usapan patungkol sa client ko kanina. Totoo ba, Ann? May client daw kaninang nanggugulo sa inyo? Talaga? Papaanong panggugulo ba ang ginawa? Napahinga naman ako ng malalim nang maalala ko na naman ang client ko kaninang umaga. Ikinuwento ko sa kanila kung paano ako nainis dahil sa laki ng perang gusto niyang utangin. Hindi ko napigilan ang bibig ko noon na tuluyan ng nilait ang client ko. Isa siyang gastador na hindi nag-iisip kung anong pwedeng maging kapalit sa mga gawain niya. Gastos lang siya ng gastos kahit na hindi niya naman afford ang ganoong buhay, kaya kumakapit na lang sa utang. Dagdag ko pa, sinabi ko na kung sila rin mismo ang nakakita sa babae, paniguradong parehas kami ng magiging opinyon. Ano ba name niya? Baka kilala ko pa yan. Nagawa pang magbiro ni Andrew kaya natawa rin ako. Sinabi ko sa kanila ang pangalan ng babae na itago na lang natin sa pangalang Sam. Siyempre binanggit ko rin sa kanila ang apelyido nito. Aabutin ko na sana ang inumin ko pero napatigil ako nang bigla na lang ibagsak ni Josh ang kanyang mga palad sa mesa. Sabay kaming napatingin ni Andrew dahil sa ginawa niya. Sinalubong niya ang aming titig na punong-puno ng hinanakit, lalo na sa akin. Kunot na kunot ang noo niya to the point na hindi ko mapigil ang kabahan dahil yun ang unang pagkakataong nakita kong galit na galit si Josh. Anong sabi mo? Si Sam yung pumunta sa'yo kanina? Uy, teka Josh, kumalma ka. Ba't bigla-bigla ka na lang nagagalit? Kilala mo ba yung client? Ay, shootangin na miss! Pinsan ko yun! Di ba ibinilin ko sa inyo na tawagin niyo ko kapag dumating siya? May pinagdadaanan ng pamilya nila ngayon. Kailangan na kailangan niya ang perang iloloan niyaan. Gagamitin niya yun para mawala na ang banta sa buhay niya. Ni hindi mo man lang binigyan ng option si Sam? Hindi kaagad ako nakasagot dahil sa pagtaas ng boses niya sa akin, pero ilang saglit pa ay ginantihan ko rin ang masasamang tingin niya. Wala siyang karapatang sigaw-sigawan ako dahil hindi siya ang nagpapakain sa akin. Bukod doon, malay ko bang pinsan niya pala yun? Ni hindi niya nga rin alam na ang pinsan pala niya ang pinag-uusapan namin kung hindi ko lang binanggit ang pangalan nito, kaya sino siya para sumbatan ako? Ang bilis niyang bumaligtad sa akin, kala mo naman may mababago pa siya sa pagsisigaw niya sa akin. Dinuro ko siya noon at sinabihang hindi ko na problema kung ano man ang pinagdadaanan ng pinsan niya. Bahala siyang gumawa ng paraan dahil buhay niya naman yun at labas na ako ron. Labis ko yatang ginalit si Josh noon at muntik na niya akong sugurin kung hindi lang pumagitna si Andrew. Muntik nang matumba ang lamesa sa pagitan namin at nagsimula na ring magtinginan ng ibang mga customer ng restaurant. Imbierna, wala ka talagang puso no? Kaya ka inaayawan ng ibang workmates natin kasi basura yung ugali mo? Kala mo naman talaga kung sino maangat sa buhay? Social climber lang naman. Tsusera ka, masyado kang sosyalera. Tangina mo, karmahin ka sana. Josh, tama na. Pinagtitinginan na tayo. Pagkatapos niyang sabihin yun ay umalis siya sa table at iniwan kaming dalawa ni Andrew. Kagad akong nilapitan ni Andrew at tiningnan ang kalagayan ko kung okay lang daw ba ako. Tumango naman ako pero ang totoo, sumakit ang kalamnan ko dahil sa mga binitiwang salita ni Josh sa akin. Hindi ko inasahang lalabas yun sa bibig niya. Tuluyan akong nawalan ng ganang kumain at naisipan na lang bumalik na sa office namin. Ang akala ko makakasalubong ko si Josh pero wala na pala siya sa office. Ang sabi ng ibang pinagtanungan ni Andrew ay hindi pa raw bumabalik si Josh galing lunch. Hindi ko na rin siya hinanap dahil paniguradong magtatalo lang kami. Kahit na ganoon ang nangyari, hindi naman ako nakaramdam ng pagsisisi sa ginawa ko. Bakit ako magsisisi? Wala naman akong ginawang mali. Ginawa ko lang kung ano ang naaangkop sa trabaho ko. Wala akong paki kung pinsan man yun ng kaibigan ko, kaya hindi ako magsusori sa mga sinabi ko. Hindi pa rin magbabago ang pananaw ko sa pinsan niya kahit na batuhin niya pa ako ng mga masasakit na salita. Hanggang sa natapos ang shift namin, hindi pa rin bumalik si Josh. Siguro nga ayaw niya akong harapin kaya ganoon. Pauwi na ako noon at naghihintay na ng taxi sa labas. Sasabay dapat ako kay Andrew sa kanyang sasakyan pero may kailangan pa siyang puntahan noon kaya mag-isa na lang akong umuwi.
Nakatayo lang ako sa labas ng building namin. Madilim na ang paligid at nagsimula na rin akong lamukin. Pinapadyak ko ang mga paa ko dahil nakaskirt lang ako at doon dumadapo ang mga lamok. Mabuti na lang at may dumating na taxi kaya pinara ko kaagad ito. Hihilahin ko na sana pabukas ang pinto ng sasakyan nang may dumapong malamig na kamay sa aking batok at parabang itinulak ako. Muntikan na akong mawala sa balanse noon. Sa inis ko kaagad akong lumingon sa likuran ko at sinigawan kung sino man ang nandoon, subalit wala naman akong nakitang tao roon. Nagtaka rin ang driver sa inakto ko at napasilip sa aking gawi. Napangiti na lang ako ng pilit sa kanya at saka pumasok na ng sasakyan. Napakamot ako sa bato ko dahil ramdam ko pa rin doon ang lamig. Tiningnan ko mula sa bintana ang building namin habang papalayon ang taxi upang makasigurado sa pangalawang pagkakataon na wala ngang ibang tao roon bukod sa akin. Subalit napaupo ako ng matuwid nang may mapansin akong figura sa tabi ng building namin. Hindi na yun aabot ng ilaw sa labas kaya hindi ko maaninag kung ano yun. Pero tumindig ang mga balahibo ko sa katawan nang bigla itong gumalaw pagkatapos kong dapuan ng tingin. Naglakad siya at animo balak niyang sundan ang taksing sinasakyan ko. Kaagad kong inalis ang tingin doon at ibinalik na lang sa harap ng kalsada. Ilang segundo ang lumipas, dahan-dahan ulit akong tumingin sa likuran ko dahil hindi ako mapakali. Napahinga ako ng maluwag nang hindi ko makita ang figura sa kalsada. Ibig sabihin, hindi niya ako sinundan. Napagtanto ko rin na kahit sundan niya ako ay hindi niya rin naman ako maaabutan. Kinabukasan noon, naglalakad na ako sa hallway ng building namin habang tumatangginting pa rin sa sahig ang heels ko. Lahat na patitingin sa akin dahil sa mga alahas na suot ko sa katawan. Tahimik lang akong naglalakad noon nang may biglang sumipol sa may bandang tenga ko. Napatingin ako sa likuran ko pero wala namang tao. Bumalik ulit ako sa paglalakad at nandoon na naman ang boses na sumisipol sa likuran ko. Ayaw ko sanang pansinin pero ginugulo nito ang tenga ko. Animong lamok na ayaw matigil hanggat hindi mo napapatay. Muli akong lumingon sa pangalawang pagkakataon pero tulad ng unang beses, wala na namang tao sa likuran ko. Napairap na lang ako at nagtuloy-tuloy na. Malapit na ako sa office nang may biglang humaplos sa aking mga binti kaya doon ako napasigaw. Sa tinis ng boses ko napalingon ng ibang nakasalubong ko. Nang wala akong makitang humaplos sa akin, namula kaagad ang mukha ko noon sa hiya. Mukhang narinig din ng mga office mate ko ang sigaw ko dahil nakita ko si Andrew na papalapit sa direksyon ko. Ann, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Ba't bigla-bigla ka na lang sumisigaw? Ang aga pa eh. Bigla tuloy nagising diwa ko. Napailing lang ako bilang sagot at pumasok na sa office. Hindi ko rin naman masasabi sa kanya na may humawak sa akin dahil wala akong ebidensya. Kahit na ganoon, ramdam na ramdam ko pa rin ang mga malalamig na palad na humawak sa binti ko. Dahil dito hindi ko mapigilang kabahan at magpalinga-linga sa paligid kahit na ako lang ang mag-isa sa pwesto ko. Napaigtad pa ako noon sa gulat nang biglang may kumatok sa bintana. Hindi ko pala narinig ang kliyente na kanina pa nakatayo sa labas. Kaagad ko siyang inasikaso habang hindi pa rin mawala sa isipan ko ang nangyari kanina. Ilang oras na ang lumipas noon pero hindi ko pa rin talaga matanggal sa isipan ko ang nangyari kaya naisipan ko na lang magkape. Umupo ulit ako sa swivel chair ko habang hawak-hawak sa kamay ang baso ng mainit na kape. Uminom muna ako ng kaunti bago ko inilagay yun sa table, katabi lang ng computer, at nagtrabaho ulit. Nagtatype ako noon at nakapokus lang ang atensyon ko sa screen kaya hindi ko kaagad napansin ang paggapang ng isang nilalang sa keyboard ko. Napakunot na lang ang noo ko nang may makita akong mga mali-maling letra sa computer at may sumasabay nang nagtatype sa akin. Napababa ang tingin ko. Napalaki ang mga mata ko nang makitang may mga kamay roong mahahaba ang kuko at nagtitipa. Wala itong mga braso o kahit mga pulso. Sa gulat ko ay tumakas ang matinis kong sigaw sa bibig. Nadaplisan ng kamay ko ang kape dahil sa pagkataranta ko kaya nasaboy iyon sa skirt ko. Dali-dali akong napatayo habang patuloy pa ring sumisigaw. Kaagad na naglapitan sa akin ang mga office mate ko upang tingnan ang kalagayan ko.
Puno ng pag-aalala ang mukha nila. Nang makita nila ang nabasa kong skirt, kaagad na nagbago ang ekspresyon ng mga mukha nila. Ang kaninang pag-aalala ay napalitan ng pagkadismaya. May iba pang napaiiling na lang na animo pagod na sa ugali ko. Nagsibalikan na ang iba bago pa man ako makapagpaliwanag na hindi lang dahil sa kape kaya ako nataranta. Mabuti na lang at hindi ako iniwanan ni Andrew at tinulungan akong linisin ang skirt, pati na ang nangyari sa lamesa ko. Sa kanya ko lang din nasabi ang nangyari kanina na may mga kamay akong nakita sa keyboard ko. Hindi na rin ako nagdalawang isip na ibahagi sa kanya na may humipo sa akin kanina at may boses na sumisipol sa tenga ko. Sigurado ka? Mag-iisang taon na tayo nagtatrabaho rito, ngayon pa ba tayo mumultuhin? Baka guni-guni mo lang yun. O baka kinulang ka lang sa tulog kaya kung ano-ano na lang ang nakikita mo. Hindi ako nakumbinsi sa mga sinabi ni Andrew dahil alam ko sa sarili kong hindi ako puyat at mas lalong hindi ako nababaliw. Totoo ngang mag-iisang taon na kami rito at wala pa kaming nararanasang mga kababalaghan. Wala ring usap-usapan tungkol sa mga multo, kaya papaanong nakararanas ako ng ganito ngayon? Hindi ako makahanap ng rason kung bakit kaya parang sasabog na ang ulo ko sa kaiisip. Kumalma ka, Ann. Namumutla ka na oh. Mawawala rin yung nararamdaman mo. Kaya chill ka lang. Paano ako kakalma sa lagay na ito kung hindi ko maintindihan ang nangyayari sa akin? Gusto ko sanang sumbatan nun si Andrew pero pinigilan ko ang sarili ko dahil wala rin naman mabubungang maganda kapag gagawin ko yon. Bigla kong hinanap ang presensya ni Josh noon dahil hindi ko siya nakita simula pa kaninang umaga. Tinanong ko kay Andrew kung pumasok ba siya pero umiling ang lalaki bilang sagot. Ibig sabihin, wala si Josh. Hinahanap nga siya ng HR. Hindi rin siya nag-file ng leave of absence o kahit magpaalam man lang sa kahit sino sa atin. Pero baka papasok din yun bukas, kaya huwag kang masyado mag-alala. Kahit pasabihan akong huwag mag-alala sa kanya, medyo nabahala na ako dahil ito ang unang beses na nag-absent si Josh. Mahigpit yun pagdating sa attendance kaya nakapagtatakang wala ang lalaki. Hindi ko tuloy mapigilang isipin na baka may kinalaman ng alitang nangyari sa amin kahapon. May numero naman ako ni Josh at pwede akong mag-iwan ng mensahe sa kanya para magtanong sa kalagayan niya. Pero masyadong mataas ang pride ko noon kaya ang ending, hindi ko pa rin ginawa. Natapos naman ang shift ko na wala nang nagparamdam pa sa akin kaya kahit papaano, gumaan na ang pakiramdam ko. Nagliligpit na ako ng mga gamit ko at pagkatapos maglalakad na sana ako palabas nang hindi ko sinasadyang marinig ang usapan ni Roy at Jab, mga ka-office mate ko. Nagbubulungan silang dalawa at mukhang may pinaplanong gawin base sa ngisi ng kanilang mukha. Malapit na ang Nobyembre noon at mayroong Halloween party na magaganap sa office namin. Balak ng dalawang gumawa ng jump scare sa mga miyembro ng team. Kung sino ang mga miyembrong napili nila ay hindi ko alam. Hindi na ako nag-atubiling dinggin pa ang buong detalye at umalis na dahil naghihintay na si Andrew sa labas. Sumakay na ako sa kanyang kotse. Okay ka na ba? Tinext ko rin pala si Josh kanina kasi mukhang nag-aalala ka eh. Hindi pa nga lang niya ako nire-replyan. Isang tipid na ngiti lang ang ibinigay ko sa kanya bago ako sumandal sa upuan. Plano ko sanang umidlip muna saglit nang madaanan ng mga mata ko ang front view mirror. Mayroong isang figura ng babaeng nakaupo sa likuran. Mahaba ang kanyang buhok at maputla ang kanyang balat. Humihingal siya na parabang katatakbon niya lang sa isang marathon hanggang sa bigla na lang siyang naubo at umagos mula sa bibig niya ang dugo. Kaagad na napalaki ang mga mata ko dahil sa nakita at mabilis na napasigaw. Ang babaeng yun ay ang kliyenteng nagpumilit sa akin kahapon. Napatakip kaagad ako sa mga mata ko dahil sa takot at bigla ring napapreno si Andrew dahil sa ginawa ko. Bakit? Ano ba talagang nangyayari sa'yo, Ann? Pangatlo mo na to ngayong araw ah. Kaagad kong itinuro ang backseat habang hindi pa rin binubuksan ang mga mata. Sinabi ko sa kanyang nandoon ang pinsan ni Josh, nakatingin sa akin at dumudugo ang bibig. Hinintay ko ang magiging reaksyon ni Andrew pagkatapos niyang tignan ang likuran. Ang akala ko ay sisigaw rin siya sa takot pero isang kamay ang humila sa mga palad ko
dahilan para buksan ko ang mga mata ko. Bumungad sa akin ang nakakunot na noo ni Andrew habang tinitingnan ako ng buong pagtataka. Pagkatapos ipinatong niya ang palad niya sa aking noo. Animo chine-check ang temperatura ko. Wala ka naman lagnat ah. Anong nangyayari sa'yo? Walang tao sa likuran, Ann. Tayo lang dalawa nandito. Ba't naman bigla-biglang mapupunta sa sasakyan ko ang pinsan ni Josh? Dahil sa sinabi niya, napatingin kaagad ako sa backseat. At tama nga siya. Walang kahit anino man lang ang nakaupo roon. Napahinga na lang ako ng malalim noon dahil ako rin ay hindi alam kung ano ang isasagot kay Andrew. Hindi ko maipaliwanag ang nangyayari sa akin. Buti na lang at hindi nagpumilit si Andrew na magtanong kaya hindi ko na rin pinilit pa ang sariling magsalita. Dumating ako sa bahay na sobrang antok na kaya hindi na ako nakapaghapunan at tuluyan ng nakatulog. Madaling araw pa lang noon pero nagising na kaagad ako na siyang ikinagulat ko. Bandang alas 6 kasi ako nagigising kaya nakapagtatakang alas 4 pa lang, mulat na ako. Dahil din dito maaga rin akong nakadating sa trabaho. Tahimik pa ang building at ako lang ang mag-isang naglalakad sa hallway. As usual, rinig na rinig ang mga yabag ko sa sahig dahil sa suot kong heels. Hindi pa man ako nakakarating sa office. Sumuot na naman sa aking tenga ang boses ng sumisipol. Napatigil ako sa paglalakad noon upang pakiramdaman kung saan yun nanggaling. Hindi na ako natutuwa sa mga naririnig ko kaya lumingon ako sa aking likuran. Kaagad ko ring pinagsisihan yun nang makitang may tao roong nakatayo. Nabitawan ko ang aking bag nang makilala ko kung sino yun. Yun na naman ang pinsan ni Josh na si Sam. Kung kagabi ay dumudugo ang kanyang bibig, ngayon naman ay ang buo na niyang mukha na animo na baril ang ulo niya at rumaragasa roon ang dugo. Napaliguan ang puti niyang damit hanggang sa umabot ito sa sahig at magkalat. Matinis akong napasigaw sa napapaos ko ng boses at kaagad na napatakbo palayo nang magsimula itong maglakad sa direksyon ko. Ang boses na sumisipol sa tenga ko ay nawala at napalitan iyon ng mga salitang, "Pautang." Na sa tingin ko ay tinig niya. Kulang na lang ay lumuwa na sa dibdib ko ang kinakabahan kong puso. Sa pagmamadali ko natapilok ako kaya napabagsak ako sa sahig. Tumama ang mukha ko roon dahilan para mapadaing ako. Ang mas malala pa ay nakagat ko ang dila ko kaya ramdam ko sa loob ang pagdurugo nito. Ipinigit ko na lang ang mga mata ko noon habang nagsisisigaw upang humingi ng tulong. Tumaas ang lamig sa likuran ko kaya hindi ko sinubukang lumingon sa takot na baka naandoon si Sam. Bakit siya nagpapakita sa akin? Bakit ganoon ang itsura niya? Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya. Ann? Ann! Bakit nakahilata ka riyan? Okay ka lang ba? Uy! Ann! Dumating si Andrew na kaagad na tinulungan ako. Nanghihina ang tuhod ko at sumasakit din ang natapilok kong paa kaya wala siyang ibang choice kundi ang kargahin ako at paupuin sa pinakamalapit na upuan. Dumating din kasunod niya si Roy at Jab, nagulat sa nangyari sa mukha ko. Hindi nila inakalang ang kagaya ko ay kayang magmukhang kaawa-awa dahil sa duguan kong ilong at labi. Idagdag pa ang mga luha kong walang tigil sa pagtulog. Hindi ko na sana sila papansinin noon pero bigla kong naalala ang usapan nila kahapon. Ewan ko ba pero automatic na tinuro ng utak ko noon na baka sila ang may pakana sa mga nangyayaring ito na kaya ako nakakikita ng mga ganoong bagay ay dahil sa prank nila. At dahil ayaw nila sa akin kaya ako ang miyembrong natipuhan nilang pagtripan. Kaagad ko silang dinuro, sinigawan at sinisi sila sa nangyari sa akin. Nagulat naman ang dalawa at nagkatinginan pa para bang hindi maunawaan ang mga binibintang ko sa kanila. Si Andrew rin ay nagulat sa lumabas sa bibig ko. Teka lang, Ann. Sigurado ka ba? Kararating lang nilang dalawa kaya papaanong sila ang may gawa nito sa'yo? Kaagad kong sinabi kay Andrew ang narinig ko patungkol sa prank nila. Mabilis namang dumipensa ang dalawa na wala silang kinalaman sa kung ano ang nangyari sa akin dahil hindi pa naman daw nila nagagawa ang kanilang plano. Wala rin naman daw silang rason para gulatin ako dahil unang-una, hindi raw kami close. Subalit kahit ano pang rason ang ihain nila sa akin noon, wala na akong ganang makinig dahil napagdesisyonan ko ng isisi sa kanila lahat.
Mababaliw ako kapag wala akong mahanap na rason, kaya sila ang pinagbuntunan ko noon kahit na wala akong matinong ebidensya. Dahil sa inakto ko, tuluyan kong ginalit si Roy at Jab noon. Sumusobra na raw ako. Akala mo kung sinong umasta, isa lang naman daw akong mapagpanggap na babae. Isa raw akong trying hard magpakasosyal at magmukhang mayaman, kung tutuusin wala akong silbi kung wala ang trabaho ko. Wala silang planong tumigil na batuhin ako ng mga masasakit na salita kung hindi lang pumagitna si Andrew at siya ang pumigil sa dalawa. Pinili ko na lang umuwi sa araw na yon dahil hindi rin naman ako makakapagtrabaho sa lagay ko. Nagpa-check up muna ako bago ako hinatid ni Andrew pauwi. Gusto kong umiyak ulit dahil nanunuot ang sugat sa dila, ilong at labi ko. Nilagyan ko na rin ito ng ice para hindi masyadong mamaga. Paika-ika akong naglakad papunta sa kwarto para magpahinga. Sa pagod ko, madali akong nakatulog. Alam kong nananaginip ako noon pero nakapagtatakang wala akong makitang mga imahe. Purong kadiliman ang namayani sa panaginip ko na animo may telang nakatakip sa paningin ko. Sinubukan kong magsalita at parang nasa kuweba ako dahil sa pag-alingaw-ngaw ng aking boses. Sinundan niyo ng isang sagot na nakapagbigay tindig sa balahibo ko. Isang matinis at nakaririnding boses, sumisigaw ito na parabang humihingi ng tulong sa akin. Subalit imbis na maawa sa kalagayan ng kung sino man yun, namayani ang takot sa puso ko at gusto kong tumakbo nun palayo. Ang problema, ayaw makinig ng mga paa ko. Tumatakbo nga ako pero hindi ko alam kung gumagalaw ba ako. Hindi ko rin alam kung saan ako pwedeng pumunta. Nagising na lang ako nang makaramdam ng mga maiinit na palad na humawak sa aking pisngi. Bumungad sa akin ang nag-aalalang mukha ng aking kapatid. Kanina niya pa raw ako ginigising dahil sigaw raw ako ng sigaw. Mukhang binangungot ako dahil sa panaginip ko. Nauhaw ako bigla kaya tinulungan akong makatayo ng kapatid ko at inalalayan papuntang kusina para kumuha ng tubig. Subalit bago pa man kami makarating doon, nakarinig kami ng mabigat na kalabog sa gate ng bahay namin. Paulit-ulit nitong kinakatok ang gate namin na animo wala siyang pasensya na maghintay man lang kahit isang minuto. Nainis ako sa inasta ng kung sino mang taong yun kaya nagmadali rin akong pumunta roon. Muntikan pa akong matumba kung hindi lang nakahawak sa akin ang kapatid ko. Pagbukas ko ng gate, handa na sana akong sigawan ang taong nandoon pero natigilan ako nang makilala ko kung sino ang nakatayo roon. Ilang beses akong napakurap nang makita ko si Josh. Humihingal siya at tagaktak din ang pawis sa kanyang mukha. Salubong na salubong ang kanyang kilay at madilim ang mga tingin na binibigay sa akin na animo papatayin niya ako kung hindi lang kasalanan ang pumatay. Walang yakaan! Kasalanan mo to lahat! Kung hindi dahil sa ugali mo, sana andito pa ang pinsan ko. Kumunot naman ang noo ko habang nakatingin sa kamay niyang nakaduro sa akin. Ano ibig niya sabihin? Wala akong maintindihan sa mga pinagsasasabi niya. Ano ba ang kasalanan ko sa pinsan niya? Ginawa ko lang naman ang trabaho ko bilang bank teller. Alangan namang pilitin kong pautangin siya, ilabag yun sa patakaran namin. Subalit imbis na kumalma ay mas lalo lang namula ang mukha ni Diyos sa galit. Sumunod nun ang pagtulo ng kanyang mga luha. Pinatay mo siya. Pinatay mo ang pinsan ko. Ikaw ang may kasalanan kung bakit siya nabaril. Natigilan ako sa sinabi niya. Imbis na malinawan ay mas lalo pa akong naguluhan sa mga sinasabi niya. Ang kapatid ko rin ay nagtataka na sa alitan na nangyayari sa aming dalawa ni Diyos. Gusto kong intindihin si Diyos noon kaya sinubukan kong hawakan siya at pakalmahin pero isa yata yung malaking pagkakamali. Nang dumapo ang kamay ko sa kanyang braso lalo lang nagdilim ang kanyang ekspresyon. Bago pa man pumasok sa isipan ko ang nangyari, narinig ko na lang ang tunog ng pagsampal at pagkatumba ko sa lupa. Sumunod noon ang pagsigaw ng aking kapatid. Napatulala ako noon habang hawak-hawak ang pisngi kong malakas niyang sinampal. Bahagyaring umikot ang paningin ko dahil parang naalog ang buo kong mukha sa ginawa niya. Huwag mo ko mahawak-hawakan, ha? Pinagsisisihan kong naging kaibigan kita. Kung sana lang itinulungan mo si Sam ng araw na yon at hindi mo pinairal yung kasamaan na ugali mo.
E di sana hindi siya pinatay ng mga hayop na yon. Tuluyang humagulgol si Josh sa harapan ko habang walang tigil akong sinisisi sa kamatayan ng kanyang pinsan. Ang nangyari pala, pinatay ang kanyang pinsan ng mga lalaking nakamotor na dumaan sa kanilang lugar nung nakaraang araw. Sapol ang ulo nito sa bala at walang awang iniwan lang ang katawan niyang nakabulagta sa kalsada sa labas ng bahay nila. Ang pinsan pala niya ay umutang sa isang sindikato dahil nangangailangan na siya ng pera noon para sa tuition ng kapatid niya sa kolehiyo. Siya na kasi ang bumubuhay dito. Hanggang sa ang utang na yun ay lumaki ng lumaki dahil sa interes. At dahil hindi na sapat ang sweldo ni Sam kaya hindi niya ito nabayaran. Ang pag-file niya ng loan sa araw na yon ay huli niya sanang chance para makabayad. Pero wala akong ginawa para bigyan man lang siya ng option kahit na may magagawa naman ako. Delikado raw talaga ang sindikatong nalapitan ni Sam at huli na nang malaman ito ng pinsan niya. Kaya nga inalok ni Josh si Sam na mag-loan na lang ulit sa bangko pero sa kamalas-malasang pagkakataon ay ako ang nakausap ni Sam ng araw na yon at hindi siya. Natigilan ako sa pangalawang pagkakataon. Pakiramdam ko noon ay nabingi ako at namanhid sa mga iniinda kong sakit sa katawan. Napaawang na lang ang bibig ko habang sunod-sunod na nagragasa ang mga luha ko sa mga mata. Hindi ko inaasahan ang nangyari sa kanyang pinsan o hiniling na mangyari yon. Kaya pala wala si Diyos nitong nakaraan na ebala siyang asikasuhin ang burol ng kanyang pinsan. Napatakip na lang ako ng aking bibig dahil hindi ko mahanap ang tamang mga salita na pwede kong sabihin kay Josh. Hinayaan ko siyang sigaw-sigawan ako nung araw na yon. Balak pa sana akong saktan kung hindi lang pumagit na ang kapatid ko at binalaan siyang isusumbong sa barangay namin kapag nag-iskandalo pa siya. Tuluyan siyang umalis at iniwan akong may mabigat na dinaramdam sa puso. Natapos ang araw at nanatili lang ako sa kwarto ko noon na umiiyak. Panay rin ang pag-asikaso ng kapatid ko sa akin at inaalo ako. Marami siyang sinasabi sa akin para pagaanin ang loob ko pero lahat ng yun ay lumusot lang sa kabilang tenga ko. Ayaw kong makinig sa anumang salita dahil sa mga sinabi ni Diyos sa akin. Nagpabalik-balik sa isipan ko ang mga paninisi niya to the point na hindi ko rin mapigilang sisihin ang sarili ko. Kasalanan ko kung bakit namatay ang pinsan niya. Kung pinakinggan ko lang siya noon at hindi kaagad nag-assume sa estado ng buhay niya, baka hindi ito nangyayari ngayon. Malalim na ang gabi at tinabihan ako ng kapatid kong matulog. Mahimbing na siyang natutulog sa tabi ko pero ako ay naiwang mulat at nakaupo sa kama. Yakap-yakap ko ang mga tuhod ko noon habang paulit-ulit na iniisip ang mga bagay na posibleng mangyari kung hindi ko itinaboy ang kanyang pinsan. Kahit hindi man ako ang bumaril dito, ako pa rin ang naging dahilan kung bakit hindi siya nakabayad sa utang niya. Gusto kong baguhin ang mga nangyari noon para gumaan ang aking pakiramdam pero hindi ko na kayang maibabalik pa ang buhay na nawala. Tahimik na ang paligid at tanging mga higbi ko na lang ang naririnig. Subalit hindi yun nagtagal nang may boses na sinabayan ang pag-iyak ko. Hindi kaagad ako gumalaw noon at nanatili ang mga tingin sa tuhod ko. Tumibok ng mabilis ang puso ko nang lumakas pa ang mga paghikbi na animo tinutukso ako. Dahan-dahan kong itinaas ang paningin ko. Kaagad na sumalubong sa akin ang mukha ng kanyang pinsan. Nakaupo ito sa harapan ko habang nakanganga ang dumudugo nitong bibig. Impit akong napasigaw nang hinawakan ng malamig niyang kamay ang aking paa at dumaloy roon ang kanyang malagkit na dugo. Kaagad ko siyang sinipa ng ilang beses upang tanggalin ang pagkakahawak niya hanggang sa malaglag ako sa kama. Dali-dali akong gumapang palayo sa kanyang direksyon habang nagsisigaw na lubayan niya ako. Nanginginig ang mga kamay kong hinawakan ang cabinet bilang pagsuporta sa pagtayo ko. Binuksan ko yon para sana magtago subalit ang kanyang katawan ang sumalubong sa akin. Matinis itong sumigaw sa mukha ko. Ramdam ko ang pagtalsik ng iilang dugo sa aking mukha na naging dahilan upang tuluyan akong manghina at mapabagsak sa sahig. Nawala lang ang kanyang sigaw nang marinig ko ang boses ng kapatid ko sa aking likuran.
Hinarap niya ako at hinawakan ang magkabilang braso ko para tanungin sa nangyayari. Kaagad ko namang hinawakan ang mukha ko at marahas itong pinunasan habang paulit na sinisigaw ang salitang dugo. Mabilis na hinawakan ng kapatid ko ang mga palad ko dahil nasusugatan na ang mukha ko sa madiin kong pagpunas. Hindi ko napansing kinakalmot ko na pala ang sarili ko. Naramdaman ko na lang ang pagyakap ng kapatid ko sa akin at paulit-ulit na sinasabing magiging okay rin ang lahat. Subalit nung mga oras na yon, hindi na ako naniniwala pang magiging okay pa ako. Kaya ginugulo ako ng multo ng pinsan niya ay dahil sa kasalanang ginawa ko. Kaya siya nagpapakita sa akin upang ipaalam sa akin ang kamalian ko at dapat ko iyong pagbayaran. Malabong tantanan niya ako hanggang sa magdusa ako. Baka nga maya-maya ay magpakita na naman siya ulit, kaya kahit anong pilit kong matulog, mulat na mulat pa rin ang diwa ko. Nakamatsyag na rin sa akin ang kapatid ko pagkatapos niya akong ibalik sa kama. Hindi ko alam kung anong oras na yon nang makaramdam ako ng matinding uhaw. Ikukuha sana ako ng kapatid ko ng tubig, pero nagpumilit akong ako na ang kukuha dahil pakiramdam ko noon ay kapag iniwan akong mag-isa sa kwarto, magpapakita ulit ang multo. Sinamahan ako ng kapatid ko pababa at sabay kaming pumunta sa kusina. Mapayapa naman kaming nakabalik sa kwarto pero hindi ko pa rin mapigilang magpalinga-linga sa paligid. Sa takot na nandoon lang sa tabi-tabi nagtatago ang multo. Nang makarating sa kama, sinubukan ko ulit na makatulog noon. Nakaidlip naman ako kaagad pero dinalaw lang ako ulit ng multo sa panaginip ko. Nagising ako nang wala ng buhay ang mga mata. Masakit ang buo kong katawan at wala akong ganang kumilos. Nagpaalam sa akin ang kapatid ko na papasok na siya sa eskwela at kung okay lang ba raw na iwan niya muna ako. Wala naman ako sa sariling tumango. Ayoko rin naman kasing umabsent siya para lang sa akin. Tuluyan akong naiwang mag-isa habang nasa kama pa rin at nakaupo. Hindi pa ako nakapaghihilamos at ang buhok ko ay parang bruha pa sa gulo. Nasa trabaho na sana ako sa mga ganitong oras pero parang kinuha lahat ng multo ang motibasyon kong magtrabaho. Sa tuwing naiisip ko ang mga nangyari nung nakaraan, ang multong nagpapakita sa akin at ang kasalanan kong nagawa sa kanya ay hindi ko mapigilan ang sariling manginig. Paulit-ulit kong iniikot ang tingin ko sa paligid para makasigurong wala ang multo. Iisipin ko pa lang na magpapakita ulit siya sa akin ay gusto ko na lang mamatay. Nang pumasok sa isipan ko ang salitang yun, parang may bumulong sa akin na, oo, yun ang gusto niyang mangyari sa akin. Hindi ko na mahulaan noon kung ang isipan ko pa ba ito o ang tinig na ng multo ang naririnig ko. Subalit sigurado akong parehas lang sila ng sinisigaw. Ang tapusin na ang buhay ko. Napunta ang tingin ko sa nakabukas na bintana ng kwarto ko at dahan-dahan akong naglakad papunta roon. Siguro nga tama itong naiisip ko na mas mabuting mawala na lang ako bilang kabayaran sa pagkamatay ng pinsan ni Josh. Siguro ganoon ang hinihiling ng lahat na mamatay na rin ako kagaya ng nangyari sa kanya at baka sa kanya lang din ako tatantanan kapag ginawa ko ito. Ewan ko pero ibang klaseng kapayapaan ang naramdaman ko nung maisip kong magpakamatay. Walang pagdadalawang isip kong itinungtong ang paa ko sa bintana. Pakiramdam ko noon ay yun ang magiging kaligtasan ko kapag namatay ako. Ipinikit ko ang mga mata at nagganda na sa pagtalon. Ang akala ko yun na ang magiging katapusan ko, pero may mga braso na lang na yumakap sa aking bewang at hinila ako palabas at hinila ako paalis sa bintana. Napabagsak ako sa sahig at ganoon din ang taong dumating. Sunod kong narinig ang boses ni Andrew. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Ann? Magpapakamatay ka ba, ha? Diyos ko, kung hindi lang ako tinawagan ng kapatid mo para pumunta rito, baka hindi na kita naabutan pa. Nung marinig ko ang galit niyang boses, para akong natauhan noon sa binalak kong gawin. Doon ko lang naramdaman ang mabilis na tibok ng puso ko at ang nagraragasang emosyon sa loob-loob ko. Nagraragasa ang mga luha ko sa mga habang niyakap ng mahigpit si Andrew. Lahat ng takot ko, pagsisisi at pagod ko sa mga nangyayari ay binuhos ko lahat sa iyak na yon.
Sinumbong ko lahat kay Andrew ang mga kababalaghang naranasan ko kahit pa hindi niya ako paniwalaan. Sinabi ko rin sa kanya ang pagdalaw ni Josh kahapon at kung paano niya ako sumbatan sa nangyari sa kanyang pinsan. Nagulat si Andrew sa nalaman dahil sa rin ay hindi inaasahan yun. Hindi pa rin kasi bumabalik si Josh at wala pa itong pakita sa office namin. Inalo muna ako ni Andrew at dinamayan hanggang sa tuluyan akong huminahon. Mugtong-mugto na ang mga mata ko noon sa kakayak at tuyong-tuyo na rin ang lalamunan ko. Nang tuluyan na akong matahimik, doon na nagsalita ulit si Andrew patungkol sa sitwasyon ko. Naiintindihan kita, Ann. Alam kong hindi mo rin yun ginustong mangyari. Pero hindi na natin yun maibabalik pa. Tsaka hindi rin magiging okay ang lahat kapag nagpakamatay ka. Ano na lang ang mangyayari sa kapatid mo kapag iniwan mo siya? Hindi kaagad ako nagsalita noon nang mamuuna naman ang mga luha sa mga mata ko. Naisip ko ang mga araw kung gaano ako kahirap para lang mapunta sa ganitong estado ng buhay. Mauuwi lang sa wala ang lahat kapag nagpakamatay ako. Ang kapatid ko na nakaasa pa sa akin ngayon ay posibleng maghirap ulit kapag nawala ako. At gusto kong saktan ang sarili ko noon dahil nakalimutan ko ang mga bagay na yon. Masyado na kasi akong nadala sa nangyayari sa akin kaya tanging pagtakbo lang ang pumasok sa aking isipan. Sa tulong ni Andrew, tuluyan akong huminahon at matingnan ang sitwasyon ko ng may kalmadong pag-iisip. Napagdesisyonan kong harapin ang kasalanang nagawa ko. Gusto kong humingi ng tawad kay Josh at sa kanyang pamilya. Gusto ko nang pumunta sa oras na yon pero pinigilan ako ni Andrew. Dahil mas mabuting hintayin ko munang gumaling ako, lalo na't hirap pa akong magsalita dahil sa sugat sa dila at maglakad dahil sa natapilok kong paa. Sinunod ko naman ang gusto niya. Dumaan ang 1 linggo at bumuti na ang estado ng katawan ko. Hindi pa tuluyang gumaling ang mga sugat ko pero kahit papaano ay nababawi ko na ang lakas ng katawan ko. Ginugulo pa rin ako ng multo ng pinsan niya gabi-gabi at magsisinungaling ako kapag sinabi kong hindi na ako natatakot. Araw-araw pa rin akong umiiyak dahil hindi ko kayang masanay sa presensya niya. Nang makapaglakad na ako ng maayos, hindi ko na pinatagal pa. Nagpunta na ako sa bahay nila Josh. Nandoon pa rin ang inis sa kanyang mukha at parang anytime ay masasampal na naman niya ulit ako. Buong sinsirong humingi ako ng tawad sa kanya dahil sa nagawa ko. Labis ang pagsisisi ko sa aking nagawa at ipinangako kong hindi na uulitin pa ang ugaling ipinakita sa pinsan niya. Masyado akong naging mapagmataas sa sarili na parabang nakakalamang sa lahat ng bagay to the point na nakalimutan ko na kung saan ako nanggaling. Gagawin ko ang lahat ng gusto ni Josh, mapatawad niya lang ako pero itinaboy niya lang ako at saka binantaan. Hindi pa kita kayang harapin ngayon, Ann. At mas lalong hindi pa kita kayang patawarin. Kaya kung pwede, huwag ka na magpapakita pa sa akin kahit kailan. Hindi ko na rin ipinilit ang sarili ko kay Josh dahil hindi ko rin naman siya mapipilit na patawarin ako. Alam kong nagluluksa pa siya sa pagkawalan ng kanyang pinsan kaya tatanggapin ko ang mga salita niya. Mabigat man sa pakiramdam pero mas mabuti na yon kaysa baliwalain na lang ang maling bagay na nagawa ko. Dadalhin ko na lang ang konsensyang ito sa kalooban ko hanggang sa mamatay ako. Naisipan ko ring mag-resign sa pinagtatrabahuan ko at humanap ng iba dahil hindi pa rin ako tinatantanan ng multo ng pinsan niya kahit na humingi na ako ng tawad. Naisip ko na baka kulang pa ang ginawa ko kaya ko napagdesisyonan yun. At tama nga ako dahil doon lang nawala ang panggugulo niya nang tuluyan akong umalis sa pagiging bank teller. Hindi rin naman nagtagal at nakahanap ako ng panibagong trabaho. Naging call center agent ako at hanggang ngayon, ito pa rin ang trabaho ko. Hindi na rin ako nag-atubili pang ibalandra ang mga branded kong kagamitan o umaktong naiiba sa lahat. Natutunan kong maging mapagkumbaba nun at nagpapasalamat ako kasi kahit na napakasama kong tao, binigyan pa rin ako ng pagkakataong magbago. Nagkaroon din ako ng mga panibagong kaibigan sa bago kong trabaho.
at natutunan ko na ring makisama sa kanila. Si Andrew naman, kahit hindi na kami magkasama sa isang kumpanya, hindi pa rin nabago ang relasyon naming dalawa. Malapit pa rin kami sa isa't isa. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya kasi tinanggap niya pa rin ako kahit na hindi ako mabuting tao. Si Josh naman, hindi ko na talaga siya nakita pa ulit. Hindi ko na rin sinubukan pang magpakita sa kanya upang respetuhin ang nararamdaman niya. Kahit na may dinadala pa rin akong bigat sa nangyari, mapayapa na kaming namumuhay ng kapatid ko. Dito na rin nagtatapos ang kwento ko. Marami pong salamat sa pakikinig, Sityo Bangungot, at sa mga viewers. At magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon, eto na po ang shoutout portion. Shoutout kay Malu Lacambra, Emmy Madamba, Christopher Apa, Aniwar Selcad, Ronella, Supporter OFW, Vicky Yabot, Maria Zarina Rodelas, at ganun din kay Matina Ruita at Judith Bediharde. Special shoutout naman kay Noni at sa lahat ng mga kasamahan niya sa trabaho na laging nakikinig sa ating mga channel. Sa mga hindi po nabanggit sa susunod, kayo naman ang aming isa-shoutout. Huwag mag-atubili at huwag kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim, Sityo Pangil at Sityo Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres, nagpapasalamat. Lola Caridad. For all those who are listening today, dito sa isa na yata sa pinakamagandang YouTube channel sa Pilipinas na Sityo Bangungot, binabati ko kayo ng isang magandang araw sa inyong lahat. My name is Chloe, ang inyong letter sender mula sa Santa Cruz, Manila. Growing up, masasabi kong lumaki ako sa isang komportableng buhay. Only child po kasi ako ng mga magulang kong, although palaging busy noon dahil pareho silang nasa medical field, ay sinikap namang ibigay sa akin ang lahat. Yun nga lang, Sir Jupiter, hindi katulad ng ibang mga batang nakakasalamuha ko noon, never po akong naging close sa ibang relatives namin. Actually, kahit nga po yung mga lolo at lola ko noon sa probinsya ay never ko pang na-meet. Not until tumungtong ako ng 7 years old. College students pa lang po kasi ang parents ko nang maisipan nilang magsama hanggang sa mabuntis na nga ng daddy ang mami ko. Childhood sweethearts sila at magkapit-bahay lang sa probinsya nila noon sa Bacolod, kaya walang sino man sa kanila ang nagawang umuwi noon for how many years dahil sa takot na pagalitan sila ng kanya-kanya nilang mga magulang. Finally, on my 7th birthday, nag-decide na po noon ang parents ko na sa wakas ay ipakilala ako sa mga lolo't lola ko. Umuwi kami ng Bacolod at mabilis ko naman pong nakasundo ang mga relatives ko, maliban na lang po kay Lola Caridad, ang nanay ng mami ko. Mabait naman po si Lola Caridad. Soft-spoken, palangiti, malambing, pero aaminin kong natakot ako sa kanya nang malaman kong isa po pala siyang faith healer. Ang tingin ko po kasi noon sa mga taong may ganong kakayahan, hindi special kundi nagtataglay ng mga evil powers.
Siguro po dahil na rin sa impluensya ng mga comic books at horror stories na hilig kong basahin noon na madalas ay ipinuportray bilang masama o kaya ay may kapangyarihang itim na nagiging paraan para magawa rin nilang labanan ang iba pang masasamang nilalang sa mundo. At kinalakihan ko na po ang paniniwalang yun. Until almost 5 years ago, nag-decide po si Lola Caridad na tumira na lang sa Manila. Kasama namin nina Mami at Daddy. Matanda na po kasi siya at wala na ring makakasama sa probinsya dahil nag-asawa na rin po ang mga uncle at aunties kong naiwan doon. Isa pa, it was also a smart move since nasa medical field nga po sina Mami at Daddy at matututukan nila ang kalusugan ni Lola Caridad na nang panahong pong yun ay talagang medyo humihina na. Oh, eto na ba ang apo ko? Chloe, ikaw na ba yan? Oh, Nay, si Chloe na yan. First day niya po kasi ngayon sa trabaho. Tingnan niyo, office girl ang dating ng apo niyo. Medyo natulala ako nang umuwi ako sa bahay namin ng gabing yun. Hindi ko kasi alam ang tungkol sa pagtira sa amin ni Lola Caridad. Kaya nabigla ako. Oo nga, ang ganda-ganda mo, apo. Salamat po. Nangyakapin ako ni Lola Caridad, Sir Jupiter. Medyo nakaramdam po ako ng awkwardness, kaya lumayo agad ako. Hindi ko talaga magawang ilapit ang sarili ko sa kanya. Nawiwirduhan at natatakot po talaga ako sa fact na isa siyang faith healer. Hindi ko rin po maintindihan kung bakit kailangan niyang gawin yun gayong hindi naman mahirap ang pamilya namin. May kaya rin naman po kasi sila eh. Malawak ang lupa nila sa probinsya. May-ari po sila ng ilang mga pampasadang tricycle doon tapos may poultry farm at piggery pa sila. Ang sabi naman po ni Mama sa akin, ginagawa lang yun ni Lola Caridad as a part of our family's tradition. Mga albularyo daw po kasi ang ninuno ni Lola Caridad, kaya pinagpapatuloy niya ang panggagamot up until now. Sige po, Mami, Daddy, Lola, papasok po muna ako sa kwarto, medyo pagod po ako eh. Ha? Hindi ka man lang ba kakain muna, Apo? Halika, kumain na tayo ng sabay-sabay. Hindi na po. Busog pa naman po ako. Kumain po ako bago umuwi. Nagsisinungaling pa ako kahit na ang totoo po ay kumakalam na talaga noon ang sikmura ko. Ayaw kong kasabay si Lola Caridad. Ganun ba? Sige, Apo. Ipinagpatuloy ko po ang cold treatment ko kay Lola Caridad. I was so distant to her at kahit po ang parents ko ay napansin yun. Ilang beses na nga rin po nila akong kinausap tungkol doon pero talagang nahihirapan po akong mag-adjust. Hanggang sa sumapit po ang birthday ni Lola Caridad. Nagplano si Mami na magkaroon kami ng kahit maliit lang daw na celebration at kailangang manatili ako sa bahay for the whole day para kay Lola. Since wala naman po akong pasok noon sa trabaho. Alam ko pong magiging super awkward talaga ng araw na yun. Kaya naman in-invite ko po yung best friend kong si Ava para may excuse akong magbisi-bisihan. Ava, upo ka.
Thanks, Bes. Oh, nasaan na nga pala yung lola mo? Siya yung may birthday, di ba? Tinanguan ko po si Ava noon at itinuro ko si Lola na sakto namang dumaan po sa harap namin. Ava, ito nga pala si Lola Caridad. Lola, best friend ko po si Ava. Hello po, Lola Caridad. Pleased to meet you po. Hello din sa iyo, Iha. Mabuti naman at pumunta ka. Nag-aalala ako rito sa apo ko baka maboring dito sa bahay kasi ayaw siyang paalisin na mami niya. Nagkatinginan kami ni Ava matapos sabihin yun ni Lola Caridad. Then pagkatapos po kaming alokin ni Lola na kumain na, ay iniwan niya na rin kami. Alam mo, Bes, hindi ko talaga maintindihan sa'yo kung bakit ayaw mo dyan sa lola mo. Mukha naman siyang mabait ha. Inismiran ko si Ava. Di ba nga binanggit ko na sa'yo dati kung bakit? Ay, sorry, hindi ko matandaan eh. Peace! So bakit nga? Natatakot ako sa kanya eh. Faith healer kasi siya. Pagkatapos kong sabihin yon, Sir Jupiter, napansin kong biglang nanlaki ang mata ni Ava. Parang bigla siyang nagulat. Oh, kita mo, pati ikaw, nawirduhan din sa kanya, no? Ay, hindi ah. Teka nga, Bes, kausapin ko lang muna ang lola mo, ha? Diyan ka lang, ha? Napanganga na lang ako nang iwanan ako bigla ni Ava. Buong maghapon yata ay si Lola lang ang kinausap niya ng kinausap tungkol sa pagiging faith healer nito. Habang ako, ayun, mag-isa lang akong nag-movie marathon sa kwarto ko. Grabe, ako ang nag-invite kay Ava, pero ang ending, ako pa rin ang walang nakausap. Kaya naman po nung mga bandang 7:00 na ng gabi at kumatok si Ava sa kwarto ko para magpaalam na uuwi na siya, ay ang sama-sama talaga ng tingin ko sa kanya. Grabe ka naman, Bes. Nakipag-banding lang naman ako kay Lola Caridad. Ang cool pala niya, no? Try mo rin kayang makipagkwentuhan sa kanya minsan. Gaga. In-invite nga kita dahil ayoko siyang kausap tapos pinabayaan mo naman ako. Bumuntong hininga bigla si Ava. Ang totoo niyan kasi, Bes, may gusto lang sana akong ilapit sa lola mo kaya lang nahihiya akong magsabi. Ano naman yun? Tinaasan ko pa siya ng kilay. Bes, gusto ko sanang ilapit sa lola mo yung nangyayari ngayon sa kapatid ko, si Ellie. Natatandaan mo? Yung kapatid kong 15 anyos sa probinsya. Oh, bakit? Ano ba nangyari sa kanya? Ginagambala daw kasi siya ng engkanto, Bes Kung kayo po ang sabihan bigla ng ganon, paano po kayo magre-react, guys? Lalo na kung lumaki kayo sa Maynila na ang mga kasama niyo pa ay mga taong nagtatrabaho sa medical field. Curious po ako kung sakaling sa iba mangyari ito. Ano kayang mararamdaman niyo? Sa totoo lang po talaga, hindi ko na alam noon kung ano ang ire-react ko sa sinabi sa akin ni Ava. Gusto ko sana siyang tawanan kaya lang mukha po talaga siyang seryoso. Sige na, Bes, tulungan mo na ako. Nilapitan na namin lahat Binakonsult na rin namin sa doktor noon. Pero wala pa rin talagang effect. Try lang naman natin. Hay. Sige na nga. Halika na ulit muna sa baba. Kausapin natin si Lola. Nang gabi ring yun, Sir Jupiter.
Kahit na sobrang na-awkwardan talaga ako ay kinausap ko po si Lola Caridad tungkol sa sinabi sa akin ni Ava. Hindi ko talaga iniisip na ganun kaseryoso yung kasong inilalapit niya raw kay Lola. Kaya hinayaan ko na lang. Kung simpleng naengkanto lang naman, sige, puntahan natin ang kapatid mo, Iha. Talaga po, Lola? Naku, maraming salamat po. Walang anuman yun, Neng. Masaya nga ako't kahit papaano ay makakatulong ako sa apo ko. So, ganun na nga ang ginawa namin. Kinabukasan, pagka-uwi ko galing sa trabaho, since morning shift naman ako, sinundo kami ni Ava. Gamit ang nirentahan niyang sasakyan, pauwi sa kanila sa Laguna. Medyo marami pong pasikot-sikot bago kami nakarating kina Ava. Ginabi na rin tuloy kami. Ang dami pang dinaanan, nagtaka nga po ako kasi medyo malayo pa pala yung kanila sa pinaka-city. Kala ko pa naman that time ay parang Manila na rin sa Laguna na almost lahat ng lugar ay very accessible na. Meron pa rin po palang mga lugar doon na kumbaga parang liblib pa. Hindi nga lang po katulad ng sa mas malalayong probinsya. Medyo napagod ako sa biyahe. Alam kong ganun din sina Ava at Lola Caridad. Ang buong akala ko po talaga ay makakapagpahinga pa kami ng kaunti dahil akala ko nga ay simpleng case lang yung inilalapit ni Ava. Pero hindi pala. Hindi ko po talaga in-expect yung naabutan naming sitwasyon sa bahay nila dahil nasa labas pa lang kami ng property nila na nababakuran ng mga pinagdugtong-dugtong na kawayan, ay narinig na naming may nagwawala sa loob. Bitiwan niyo ako! Hindi ko na ibabalik sa inyong babaeng ito! Isasama ko siya sa mundo namin! Akin siya! Akin na siya! Narinig ko pong sabi ng isang napakalaking boses ng lalaki sa loob ng bahay ni Ava. Tapos sinundan pa yun ng malakas na tawa na tulad ng sa mga movies na nagpo-portray ng demonyo. Ava? Anong nangyayari sa loob? Medyo kinabahan tuloy ako dahil sa mga narinig ko. Sasagot pa lang sana si Ava. Pero nakita naming dali-dali nang pumasok si Lola dun sa bakuran ni Ava. Sinundan na lang tuloy namin siya papasok sa loob dahil medyo nahiya ako sa ginawa ni Lola. Pero pagpasok namin sa loob ng bahay, Sir Jupiter, halos lahat ng ibang nararamdaman ko napalitan ng takot at kilabot na mabilis pong gumapang sa buong katawan ko. Literal ko pong naramdamang biglang nagtayuan ang balahibo ko nang makita ko si Ellie, yung kapatid ni Ava, na nakasampa sa pader ng bahay nila na parang gagamba habang tumatawag gamit ang malalim at malagong boses na yun. Diyos ko po, Ineng. Hindi dapat ako ang tinawag niyo, Ineng. Dapat nagpatawag na kayo ng pari. Kahit po si Lola Caridad, kitang-kita kong pinanlakihan ng mga mata, lalo na po nang bigla kaming binalingan ni Ellie. At that time, hindi ko na po halos makilala. Ang laki ng ipinayat ni Ellie, halos butot balat na lang siya. Tapos ang itim po ng ilalim ng mata niya. Nilalabas niya rin po yung dila niya na kulay itim na rin dahil parang may lupa yung loob ng bibig niya. Nakakadiri. Nakakatakot. Lalo na po nung maya-maya bigla po siyang umusog ng pwesto at bumuelo hanggang sa nagulat na lang kami dahil bigla niyang dinambahan ang ate Ava niya. Hindi ako nakagalaw noon, Sir Jupiter.
Literal na nanigas po ako sa kinatatayuan ko doon sa may pintuan ng bahay ni na Ava. Nakatitig lang ako kay Ellie habang pilit niyang sinasakal ang ate niya. Bakit nagsama ka ng apo ng babaylan dito? Talagang ginagalit mo ko. Pagkasabi pong ganon ni Ellie kay Ava, lalo niya pang sinakal ang ate niya. Si Lola Caridad naman po that time tumulong na siyang awatin si Ellie. Sobrang lakas po nito. Tipong 3 na silang nagtutulong-tulong na alisin ito sa ibabaw ni Ava. Pero wala pa rin pong makapigil dito. Lumayas ka dyan, alagad ng demonyo! Wala kang karapatang kunin ang batang yan! Sumigaw po si Lola Caridad. Pagkatapos ay itinulak niya ng malakas si Ellie na agad pong tumalsik papalayo. Nagulat pa ako sa lakas ni Lola. I never imagined na may itinatago siyang ganung lakas. Naisip ko pa noon baka dala lang ng adrenaline. Sumagot naman ho yung nilalang sa loob ng katawan ni Ellie. Tinitigan niya muna si Lola Caridad ng masama saka siya nagsalita. Ikaw na matanda ka. Wala ka ring karapatang palayasin ako sa katawan ng batang ito. Ang taas naman ang tingin mo sa sarili mo. Bigla pong ngumisi si Lola. Tapos may kinuha siyang rosary sa loob ng bulsa niya. Nang ilabas niya po yun, parang natakot naman yung engkanto dahil nakita po naming napaatras yun bigla. Hindi naman ako ang magpapalaya sa iyo eh. Nandito ako para hindi mo magawa ang gusto mo sa batang ito. Gusto mo akong subukan? Sige. Tingnan natin kung hanggang saan ang kakayahan mo. Para pong biglang nag-iba ang tingin ko kay Lola Caridad. Hindi ako sanay na makita siyang nakangisi at parang nagyayabang. Malayong malayo po doon sa pagiging soft-spoken at malambing na lolang lagi niyang ipinapakita sa akin. Bigla pong parang naging cool si Lola sa paningin ko. Pero nagulat kami sa sunod na ginawa ng engkanto. Bigla po siyang sumunggab tapos kinagat niya yung braso ni Lola Caridad. Sobrang lalim. Nakita ko po na talagang humiwalay yung balat ni Lola Carina sa braso niya dahil parang karne yun na pinunit mula sa laman niya. Lalapitan ko po sana si Lola Carina para tulungan siya pero bigla po siyang sumenyas na huwag daw akong lalapit. Tapos nakita ko na lang po na hinipa niya yung noo ni Ellie at tumalsik na naman ito palayo. Gagawin ko kung anong makakaya ko. Pero kailangan tumawag na kayo ng pari ngayon din. Ako na ang bahala rito. Binilinan po ni Lola ang parents ni na Ava at Ellie na mabilis naman nilang sinunod. Hindi ako pinayagan ni Lola na sumama sa bayan para tumawag ng pari. Dahil sabi po niya ay baka gamitin daw ako ng engkanto laban sa kanya. Mas mapoprotektahan daw niya ako habang nandun ako malapit sa kanya. Hindi raw ako maaano ng engkanto. Maya-maya ho, narinig ko na lang na may mga salitang binabanggit si Lola doon sa rosaryo niya. Pagkatapos ay sa kanya po yun itinatapat sa mukha ni Ellie o ng kung sino mang nilalang na nagko-control sa bata that time. Sigaw ng sigaw yung engkanto para po siyang nasasaktan sa bawat salitang binibitiwan ni Lola Caridad na hindi ko naman maintindihan. Hanggang sa bigla pong nawalan ng malay tao yung katawan ni Ellie dahil sa sobrang panghihina. Doon po kami nakakuha ng pagkakataon para itali siya sa sofa.
Ginamot ko yung braso ni Lola since marunong naman po ako ng first aid. Pero habang ginagawa ko yun, tinanong ko siya, "Lola, bakit hindi mo nalang tuluyang palayasin yung engkanto sa katawan ni Ellie? Mukha naman pong kaya niyo eh." Pero ngumiti lang po si Lola. Pagkatapos ay malumanay niya akong sinagot, "Hindi pwede, Apo. Wala kaming karapatang gawin yun. Dahil ang mga taong isinugo ng Diyos lang ang maaaring gumawa nun. Ang mga katulad kong albularyo, guide lang ang kaya naming ibigay. Kumbaga sa medical term, first aid lang kami. Pero pagdating sa mga ganitong kaso ay may mga tao talagang naka-assign na gumawa nito. Ay intindihan mo ba ako, Apo?" Tinanguan ko po si Lola. Pero pagkatapos noon bigla ko siyang niyakap. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin pero parang at that moment, sobrang na-appreciate ko po si Lola. Bigla nga po akong nagsisi na ngayon ko lang nakita yung halaga ng ginagawa niya. Nang dumating po ang pari ay nagising na rin si Ellie. Although hindi na po kailangan pa ng isang mas matinding gamutan dahil pagkakita pa lang po ni Ellie sa pari ay nawalan ito ulit ng malay. Ang sabi ni Lola kusa na raw pong umalis yung engkanto dahil alam naman daw nitong wala sang choice. Luckily, dumating kami noon on time. After that day, Sir Jupiter, nagsimula na pong umayos ang relationship namin ni Lola Caridad. Doon na rin po kasi ako nagsimulang maging open sa kanya. Although noong una po ay medyo nahihiya pa rin akong lapitan siya dahil nga po sa mga ipinakita ko sa kanya noong una. Ang sabi ni Lola, wala naman daw akong dapat itago dahil alam niya ang nararamdaman at iniisip ko sa kanya noon. Nabanggit po ni Lola sa akin na meron daw po siyang bantay. Isang nilalang na hindi basta-basta nakikita ng normal na mga mata. Pero madalas daw po ay nasa tabi niya para bigyan siya ng guidance at tulong sa tuwing kailangan niya. This time, hindi na ako natakot sa nalaman ko, Sir Jupiter. I actually find it cool. Ngayon po halos hindi na kami mapaghiwalay ng lola ko. Naging super close kami simula noon na kahit po ang parents ko ay binibiro na ako minsan na nagseselos na raw sila kay Lola. Anyway, tungkol naman po kay Ellie, maayos na po siya ngayon. Magkasama na nga sila ng ate Ava niya sa apartment dito rin sa Maynila. Kamakailan lang po ay graduate na siya ng college. Ngayon, nagte-training na siya sa company na pinagtatrabuhoan ko rin bilang HR representative. Thank God maganda po ang nangyari after that tragic, horrifying night. I am now 26 years old and a certified Lola's girl. Bago ko po tapusin ang kwentong ito ay gusto ko lang magpasalamat sa inyo in advance, Sir Jupiter, at sa mga taong nasa likod ng Sitio Bangungot. Salamat sa pag-feature nyo ng kwento naming ito ng lola ko. And thank you everyone for listening. Have a blessed day at hanggang dito na lang po. Chloe.
At eto na po ulit ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Arnie Agasite, Luna Kai, Jenny Peru, Daryl, JR, Joanne Simon, Roxy Pizzold, Camille, Marianne Calma, Babiong Sueco at Ying Pai. Magbasa naman tayo ng ilan sa pinakamagandang comment mula kina Mario Villarde at Jay Miyuki galing sa kwentong Private Tutor. Sabi ni Mario Villarte, napakaganda po ng mga story nyo. Silent listener niyo po kami ng buong pamilya ko, lalo na po ang misis ko na si Maricel Villarte. Mula pagkagising hanggang sa pagtulog, libangan niya ang inyong channel habang nananahi. God bless po sa inyong channel. Sabi naman ni Jamie Yuki CG, hello po, madami akong nahikayat sa channel nyo. Enjoy sila dito sa Japan. I have 2 accounts na nakasubscribe sa inyo at pa-shoutout din sa isang account ko, yung July Ganaden. Matagal na akong subscriber nyo at madami akong friends na nahikayat sa channel nyo mula sa Shizuoka, Japan. Sa mga hindi po nabanggit, kayo na po ang susunod sa susunod na episode. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po mula sa mububuo ng Sitio Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter, nagpapasalamat.